May time na po na nakabitaw po ako at lumipad po ako. Nauna yun, makulbaan ko or makuyawan. Delikado man jud kay na magamping lang gyud siya na iyang ginabuhat kay magamping lang gyud siya. Future Olympians! Kaway-kaway naman dyan. Dahil handa na makipagtagisan ng galing sa iba't ibang larangan ng mga kahang nakilala natin. Makahadlok gid sir kay lalo na pagtaas na iya nga ginalatayan. Tumindig ba ang balihibo niyo sa takot? Naku, malayo pa ang Oktubre mga kaaha. Pero para sa iba, ang buwan ng Agosto may tuturing daw na Ghost Month. Kaya ang aming hatid, mga nakatitindig na facts tungkol sa balahibo. Bucket list number 1. Bakit nga ba tumataas ang ating mga balahibo o nagkakaroon ng goosebumps kung tawagin? Para sa akin, tumataas ang balahibo ko kapag siguro galing ako sa malamig na tubig. Pag ahon ko, medyo nagkakaroon ng goosebumps. Eh kayo mga kaaha, ano nagpapataas sa mga balahibo nyo? Living or non-living? Ahas! Dako! Kung ito ahas! Ay, dako ng ahas! Lalo na yung cobra. Ay, dako talaga pag kahit nakita ko yun. Kahit sa TV ko lang nakikita yan. Tapos gumano na yung ulo. Nako! I hate cobra. I hate snakes. Ayan, ayoko talaga yan. Kinikilabutan ako usually sa mga madidilim na places, tapos mag-isa lang ako. Kasi parang pakiramdam ko, may nakatingin sa akin na wala naman. Usually utak ko lang naman, pero kinikilabutan ako pag mag-isa lang ako. Tapos parang, yun, doon ako kinikilabutan. Ang tinatawag na goosebumps, wala naman talagang connect sa mga goose o kahit anong uri ng ibon. Tinawag lang itong goosebumps dahil may hahalin tulad ang nagiging texture ng ating balat sa isang ibon kapag plinak o tinanggal ang mga feather nito. Sa bandang dulo ng ating mga balahibo, matatagpuan ang arrector pili muscle. Sa tuwing tayo nakararamdam ng lamig o matinding emosyon, nagko-contract ang ating mga muscle at dahilan para mahihila ang ends ng ating hair follicle na siyang nagpapataas sa ating balahibo. It's possible to occur anywhere else on the body, everywhere. Kasi it's a general reaction. Kaya lahat ng buhok mo pwede talaga tumayo kapag na-excite ka o nagagalit ka. Pag nawala na yung emotion mo, then the hair goes back to normal. Kasi hahaba uli yung mass. Isang makapanindig balahibong umaga sa inyo mga kaaha. Iba't ibang amazing stories na magpapataas ng inyong mga balahibo ang ibibida namin sa inyo. Mamangha, magulat, at matakot habang sabay-sabay tayong natututo. Ha? O ha? Ang bumidang Sports Olympic Games 2024 na gymnastics, naku po, kinatutuan at ginagaya ng mga kababayan natin. Nagsisirkos sa improvised tubo, tumutulay sa lubid, at bumabalanse sa lubid. Paano ko ang tanim sa inyong bakuran? Nagliliyab na puno at umaapoy na prutas. Tatayo ang balahibo nyo sa amazing facts tungkol sa balahibo. All these and more ngayong umaga dito sa Aha! Bucket list number 2. Bakit nga ba may mga tao na mas mabalbon kaysa sa iba? Uy kuya, ang kuya lang ang balahibo mo. Alam niyo ba ang ating body hair growth ay nakadepende sa ating hormones? Isa na rito ang testosterones. Typically, mas marami by 15 times ang mga testosterone ng lalaki kaysa sa mga babae.
Kaya parang mas mabalahibo ang mga lalaki. But have you ever heard of the werewolf syndrome? Ang hypertrichosis o werewolf syndrome ay isang rare condition kung saan nagkakaroon ng excessive hair growth all over the body. Ang kondisyon na ito, pwedeng magkaroon kahit sino, mapalalaki man o babae. May dalawang klase ng hypertrichosis. Pwede itong congenital o inborn. At pwede rin acquired o nakukuha. Kung ikaw naman ay may mga sakit, halimbawa na lang cancer, usually of the colon, lungs, pwede ka rin magkaroon ng hypertrichosis. Tapos kung ikaw ay yung ang trabaho mo yung nag-spray ng mga insecticide, pwede ka rin magkaroon ng hypertrichosis. Para sa acquired hypertrichosis, pwede daw itong ma-manage kung alam ang sanhi ng kondisyon. Ngayon, kung alam mo, kunyari, secondary to cancer, pag nagamot mo yung cancer mo, it will go away, no? O kaya, kung secondary to the use of insecticide, pwede mo i-stop yun, eventually it will fall off. Pero kung ito yung congenital type, hindi mo talaga siya matatanggal ng 100%. At saka hindi rin permanent, pwede siyang bumalik-balik. Bakit is number 3? Bakit nga ba tayo may balahibo? May over 5 million follicles ang ating katawan na nagpo-produce ng hair. Ang mga buhok sa ating katawan ay may kanya-kanyang purpose. Hindi lang for the #hair goals ang buhok sa ating ulo. Nagre-retain ito ng heat to keep us warm. Ang mga buhok sa ilong at tenga, pumoprotekta sa sensitive areas na ito laban sa mga alikabok o maliliit na particles. Ang kilay at pilikmata naman, hindi lang pampaganda. Binabawasan nito ang ilaw na pumapasok sa ating mata at humaharang din sa maliliit na particle na pwedeng pumasok dito. Pwede na lang kapag napuwing kayo sa sarili niyong pilikmata. Ang ating mga balahibo naman, nagpo-provide din ng warmth at pumoprotekta sa ating balat. But at the end of the day, personal preference pa rin ang ating masusunod. Para sa mga gustong magbawas ng body hair, may payo ang eksperto. Hindi totoo yun na kapag gumamit ka ng blade or razor, whatever, kakapalalo yung hair mo. Yung plucking may disadvantage, no? Kasi when you pluck the hair at hindi mo nalinis properly yung skin mo, you could let bacteria enter the hair opening or the hair pores na kung saan mo kinuha yung hair. Anong gagawin nyo kung makakita kayo ng puno na umaaboy ang loob? Ito na nga bang sinasabing flame tree? Narinig nyo rin ba ang prutas na lumiliyab? Cool, no? I'm very hot. Agaw pansin ang puno na tila umiilaw ang loob. Sa malapitan, umaboy pala ang loob nito. May mga nagano yan. Yun na nga, may nagsiksik na sigarilyo doon. Yan ang haka-haka ng mga nakasaksi sa pangyayari. Ito nga bang dahilan o bunga ito ng isang hiwaga? Hindi naman ito ang unang beses na may namataang nakitang puno na lumiliyab ang looban, mga kaaha. Isa sa mga posibleng dahilan para mangyari ito ay ang kidlat. Sinasabing ang kidlat ay may temperatura na 5 times hotter than the surface of the sun. Ang puno ay kadalasang may tubig sa katawan nito. At kapag natamaan ito ng kidlat, may posibilidad na sumabog ito. O masunog. Isa pang posibleng dahilan ang natural na proseso ng pagkabulok ng puno. Kapag nabubulok ang puno o kahit anong halaman, isang end product nito ang heat. Kapag naipon ito, pwedeng magkaroon ng spontaneous combustion o biglaang pagkasunog kapag tama ang kondisyon. At paminsan-minsan, ito ang nagiging sanhi ng mga wildfire. Balikan naman natin ang video na ito. Sa kasamaang palad, tuluyan nang namatay ang puno sa video. At ayon sa eksperto, pwedeng may iba pang dahilan kung bakit nasunog ito. Ma-hypothesize ko lang kung bakit lumiliyab yung puno is hollow na kasi yung loob niya. So, ibig sabihin ng hollow, ampaw na yung loob. Maraming reason. Can be disease, can be anay, can be tubig, na nag-penetrate dun sa loob ng wood. Kung highly urbanized area yon, tapos may butas dun sa puno na nasa gitna ng maraming tao, baka may mga tao na nauna na nagsusuot ng mga basura
dun sa loob ng hollow, tapos may nagsindi. Pero dito sa Albay, may natural na prutas daw na nagliliyab. Hindi na bago rito ang mga nagbabagang likas yaman. Mula sa Bulkang Mayon, meron din silang mga nagbabagang lawa. At maging beach. Pero narinig nyo na ba ang tungkol sa prutas nilang nagliliyab din? Ito ang hanga o petroleum nut. Kahanga-nga. Ang dahilan kung bakit ito nagliliyab dahil sa katas mismo ng prutas. Nagko-contain siya ng heptane at ng terpenes. Ito ay mga volatile compounds na nasusunog, so flammable. Yung fruits technically kasi, ang taas ng concentration nun. Meron nga bang kinalaman ng Bulkang Mayon sa pagliyab ng prutas na ito? Nakikita siya sa wild, lalong-lalo na sa mga area na medyo matataas yung elevation. Interesting yung question if yung petroleum nut ay tumutubo sa mga areas na nag-i-involve ng volcanoes or ng mga something na mainit kasi lumiliyab. Pero yung species na yun can be found throughout the Philippines talaga. So it was first collected and described sa Benguet area, Mountain Province. Kung makita nyo man ang prutas na ito, babala ng eksperto na huwag ito kainin. Para ka na rin kumain ng, sabihin na nating prutas na nagko-contain ng gasolina. So, hindi naman edible yung gasolina. And also, it contains cardiac glycosides. Ang cardiac glycosides ay para siyang compounds na it affects the rhythm of the heart. Pwede kang magkaroon ng problema sa puso and also lead to diarrhea din. So, all in all, hindi advisable na kainin yung fruit ng petroleum nut. Pero pwede pa rin daw itong pakinabangan. These are natural oil naman na pwedeng gamitin sa panghilot. May mga folkloric studies o folkloric or traditional medicinal studies na ginagamit talaga siya ng mga katutubo at ng mga indigenous people sa massage or sa pagmamasahe. Nakilala namin si Tatay Angelo na talagang napahanga raw ng langis na ito. Nung ihaplos ko sa aking katawan, nandyan na yung init, nandyan na yung lamig, nandyan na yung anghang, at nandyan na rin yung pagkawala ng masakit pag ito ipinahid mo. Ngayon ay pinagtataka ko, ayaw kang lapitan ng ipis, ayaw kang lapitan ng lamok, ayaw kang lapitan ng mga insekto na pwedeng kagating ka. Maganda pala ako to, pwede ito. Wala namang nangyayaring masamang epekto sa balat, wala namang nangangati, wala namang ano pa man. Tubong Albay ang napangasawa ni Tatay Angelo. Kaya naisipan niyang mag-angkat ng mga hanga at gawing negosyo ang pagbebenta ng langis nito. Ang hanga herbal oil, mga kaibigan, pag piniga mo ito, kahit po ganito na kaitim, langis pa rin po ang laman nito. Pagpapatunay po, mga kaibigan, na langis po ito, sindihan po natin. Ala naman bayad. Yung halimbawa naman, gusto mo lang manood o makita ito. May benefits man ang langis na ito. Tandaan na hindi pa rin ito lunas sa mga seryosong karamdaman. Nagre-rely lang po sa herbal medicine kung may research na ginawa. Okay? Kung walang research, how would you know that it is really effective and it is safe? Yung effectiveness niya, yung protective mechanism niya, mga effects niya, at saka is it safe to use? Mula sa mga punong bigla-biglang umaapoy, hanggang sa prutas na nagliliyab. Mapaiisip ka na lang kung ano pa kaya ang iba pang pakulo ng kalikasan, no? Aha! May time na po na nakabitaw po ako at lumipad po ako. Una-una yun, makulbaan ko or makuyawan. Delikado man jud kay mag-amping lang yun siya na iyang ginabuhat kay mag-amping lang yun siya. Future Olympians! Kaway-kaway naman dyan. Dahil handa na makipagtagisan ng galing sa iba't ibang larangan ng mga kahang na kilala natin. Dito sa Antipolo, ang bakanting lote, nagiging instant training ground ng mga kabataang ito. Kung ang weekdays ay para sa pagsusunog ng kilay, ang weekends naman nila para sa pagbabanat ng buto. Literally.
tawag sa ginagawa nila, calisthenics. Ang calisthenics ay isang form ng exercise at strength training na gumagamit ng body weight ng isang tao para makapag-perform ng iba't ibang exercise tulad ng push-ups, crunches, at burpees. Hindi raw biro ang training na ginagawa nila rito. Isa sa mga nakilala namin si Mark Cedric na 3 taon nang nagka-calisthenics. Parang gusto ko lang po magpaganda ng katawan. Then, hindi ko po namamalayan na nakakailigan ko na po para hanggang sa nagtagal na po. Nagsisimula siya sa simple movements tulad ng swings at pull-ups hanggang sa pa-intense na ng pa-intense ang mga galaw niya na sinasamahan pa ng shrimp flips, 360-degree swings at iba pang complex sequences. Ilang buwang ininda ni Mark Cedric ang sakit ng katawan. Hanggang ang dating sakitin, lumakas na ang pangangatawan. Gumagaan na po yung mga exercises ko, di na po ako masyadong nahirapan. Nung mula po noon, nag-try na po ako ng mga mas mahirap pa po. Pero kahit ilang taon na niya ito ginagawa, hindi pa rin daw maiwasang maaksidente kung minsan. May time na po na nakabitaw po ako at lumipad po ako. Napilayan po yung wrist ko. Then yung middle finger ko po is namaga. Dislocated na po yung middle finger ko sa kanan. Halos naging natural na lang daw ang masugatan at mapilayan sa ginagawa nilang strength training. Dahil bukod kay Mark Cedric, hindi rin nakaligtas sa aksidente ang ilan pa niyang kasamahan. Sa ibang kaibigan ko mayroon po mga nauntog po sa lapag. Mga nakakabitaw din po. Kabilang si Mark Cedric sa Balon Bars PH, isang calisthenics street training club. Dito, sila ang gumagawa ng DIY horizontal up bar kung saan sila nagtitraining. Nagsimula kasi sila, kahoy lang ginagamit nila. Habang tumatagal, parami sila na parami. Kaya sabi ko sa kanila, sponsor ako kayo, bili tayo ng bakal. Pati mga taga-ibang lugar, dumadayo na rin dito. Proud ako na natulungan ko sila sa gusto nilang sports na napili nila. Mula nang maitayo ang pull-up bar ng grupo, tuwing may bakanting oras, dito na raw ang naging tambayan nila. Pati sa pag-aaral ng iba't ibang tricks, nagtutulungan din ang magkakaibigan. Pag may nakakuha po ng isang tricks, is tinuturo po namin sa iba para po mas lalo po namin ma-perfect yung ibang tricks. Hindi naman nabaliwala ang intense training ni Mark Cedric. Dahil sa nakaraang World Pull-Up Day noong September 30, 2023, pasok siya sa top 5 out of 30 participants na lumaban sa paramihan ng pull-ups. At itong darating na Setyembre, naghahanda na sila para sa sasalihang calisthenics event. At ipasisilip daw nila sa atin mamaya ang ilan sa tricks na gagawin nila doon. Abangan! Anong tawag sa mahabang bakal na ginagamit sa pag-iensayo sa gymnastics at calisthenics? A. Pull-up bar. B. Horizontal bar. C. Gymnastic bar. Or D. Monkey bar. A. Pull-up bar. Pull-up bar. A. Pull-up bar. The answer is letter B. Horizontal bar. Sino ang kinikilala na father of gymnastics? A. Friedrich Ludwig Jahn. Letter B. Beethoven. C. Stephen Hawking. D. Albert Einstein. C. C. Letter A. A. The answer is letter A. Friedrich Ludwig Jahn. Best in balancing act din ng isa pa nating kaaha na si Jeward. Ang pagtawid sa lubid at alambre, manilang daw niya. Partida, may hawak pa yung buko sa magkabilang kamay, ha? Masama raw na nabobore ang 32-year-old content creator na si Jeward. Dahil nung wala siyang ginagawa noong pandemya, ang pinagkakabala niya, tumawid sa lubid. Nyay! Kaya naman ang bansag sa kanya,
Boy Lubid. Na-master na ko na siya, sir, kay tungod kay ako gina siyang gina-practice kada adlaw, buntag, hapon. Galatay-latay ko sa PC, gina-maintain yun ako sa ba. Wala na ako sa ginaundangan. Tapos gahimo na ko og mga lahi-lahing mga tricks god sa ibabaw sa PC. Mo na nga na-master gina ko siya kay wala man ako sa giundangan o practice. Maraming puno sa lugar ni na Jeward sa Sultan Kudarat. At ang mga ito ang naging tulay niya para simulan ang paggawa ng vlogs. Literal na tumutulay siya sa pagitan ng dalawang malalaking puno ng buko na may taas na 20 feet. Ito ang ginagawa niyang content na ina-upload sa kanyang YouTube channel. Gihimo na ko na sa hasta karon, sir, kay kabalo man ko nga ang Facebook o YouTube. Mao na ang ginahimo og murag business sa mga kuan ron, mga vlogger. Mao na lang ginakuan kuan og income. Dira sila gakuha og sweldo, mao na nga na encourage pud ko nga kuan mag-vlog. Dagan! Makuwaisan ko! Kasama na Ingat! Hindi pa nagpapaawat dyan si Jeward. Kaya raw niyang bumalanse dito gamit ang isang paa. At ito pa, nakakapag one leg squat pa siya. Kaya ko rin naman. Hindi nga lang ganong kataas. Makahadlok gid sir kay lalo na pagtaas na iya nga ginalatayan. Makakulba gid. Kay ako gani hindi man ko mag-video sa iya taga ensayo niya. Mga utod niya lang sir eh. Pero singtigas daw ng buko ang ulo ni Jeward. Dahil kahit ilang beses siyang pagsabihan at pagbawalan ng asawang si Love Grace, tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang boys-boy stunts. Kay mao man na yang gusto, kay gusto po niya nga murag musikat siya, tapos basin yung huna kaluyan mi nga sa mga kalisod ba. Namo uban nga vlog nga nakakuha na sila sweldo gani. Mo na nga ako lang siya gipasagdan kay gusto man niya nga makakabot ko sa mga maayo pong kwentong. Pero hindi maiiwasan ang kaakibat na peligro ng kanyang ginagawa. Lalo pa noong minsang magkamali siya ng tapak at nahulog mula sa taas ng tinapahang lubid. Napilayan at pumutok ang labi ni Jeward. Una-una ako siyang gi-advisean nga og maghimo siya nga inaana nga kuan content. Mag-amping lang or magkuan na gyud ingat lang sa siyahang trabaho. Pagkahuman nato wala gyapon ko ni undang. Padayon gyapon ko latay-latay PC, gi-practice gyapon ako sa pirmi. Ako siyang gi-master og maayo. O ako ang gi-improve ba. Tapos ako ang pataas ang akong ginalatayan ba. Balikan natin sina Mark Cedric. Na doble rin ang pag-iingat sa paggawa ng calisthenics stunts para sa sasalihing event sa susunod na buwan. At ito na nga ang ilan sa makapigil hiningang moves na inihanda nila. Kain ni na Mark Cedric sa mga balak ding subukan ng calisthenics. Huwag po muna kayong mag-skip ng mga basics. And aralin nyo po muna yung mga madadali lang po para iwas po injury. Kailangan po malakas po yung loob, matibay po yung loob. Kailangan po magtulungan. May mga kaaha tayong may mga kakaibang trip sa buhay na hindi lang naman nila ginagawa para magpasikat. Pero ano pa man ang rason, lagi pa rin ingatan ang sarili. Para sa bandang huli, may iwasan din ang pagsisisi. Aha! And that's it mga kaha! Nabitin ba kayo? I know. Kaya naman next week, panibagong amazing stories ulit ang handa namin para sa inyo. Learning never stops. Kaya, I got you mga kaaha. Para tuloy-tuloy lang ang Unli Kwentuhan, bisita na sa aming official Facebook page, AHA!, at sa aming TikTok account, AHA_GMA. Mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel. Dahil sa mga fun kalaman, kayo ang laging panalo. Aha!